Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking Day 147 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At para po ngayong araw ay ang panghuling series about the God's generous provision. At ang topic po natin ngayong araw, December 22, 2024 ay God fills those who honor Him. At ang scripture po natin ngayong araw ay Proverbs 3 verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Sa Tagalog naman po, parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at maaapawan na ang buong bagong alak ang iyong mga sisidlan. And teaching number 1, God is with the owner of our lives and possession. Sabi po dito ng ating Panginoong Diyos po ang may-ari ng lahat ng bagay. Tayo po ay walang pagmamay-ari sa mundo nang hindi galing sa ating Panginoong Diyos. And teaching number 2, God deserves the first part of our wealth. Sabi naman po dito na ang unang-unang kayamanan po natin ay dapat po bigyan po natin at ito po ay dapat ibigay natin or ipagkalat natin na dapat makatulong tayo at makagawa tayo ng mabuti sa unang bahagi ng kayamanan na binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. And teaching number 3, God fills us with overflowing blessings. Sabi naman po dito ng ating Panginoong Diyos po ay binibigyan po niya po tayo pag tayo po ay ginawa po natin yung tama nating kayamanan sa mga bagay na mabuti na in-honor natin ng ating Panginoong Diyos. Pag nagawa po natin yon and ang ating Panginoong Diyos po ay matutuwa sa atin at i-fill niya po tayo ng overflowing blessings na mas madami pa doon sa first part of our wealth. And application number 1, honor the Lord with your wealth. Sabi naman po dito na yung kayamanan po natin ay dapat po in-honor natin ang ating Panginoong Diyos doon. Like, gumagawa po tayo ng kabutihan, binibigyan po natin yung mga kapwa natin na mahirap, ganun po. Dapat po, in-honor natin ang ating Panginoong Diyos sa kayamanan na nakuha natin. And application number 2, empty over ourselves of love and possession. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na dapat po ay hindi tayo mapagmahal sa kayamanan natin or sa kahit ano pa man ay dapat hindi po natin minamahal yung kayamanan at iba pang masasama or galing kay Satanas na mga bagay dahil ang kayamanan po ay hindi dapat natin minamahal ito at dapat po na pinapamigay natin to or ginagamit po natin ito para i-honor natin ang ating Panginoong Diyos. And application number 3, let God fill us according to His generosity. Ayan po, so dapat nga po na hindi tayo magmahal sa pag-ibig natin at pag-ibig natin sa kayamanan at iba pa, but pag tayo po ay gumawa ng pag-honor natin ng kayamanan natin sa ating Panginoong Diyos, ay ang ating Panginoong Diyos po ang siyang kusang mag-fill or magbibigay po sa atin ng kayamanan dahil nga po ang ating Panginoong Diyos ay generous sa atin or mapagbigay po ang ating Panginoong Diyos at hindi po siya madamot. Kaya po hayaan natin na ang ating Panginoong Diyos ang magbunga sa atin or magbigay sa atin. Ganyan. And discussion, how can you practically honor the Lord with your wealth? Para po sa akin at para po sa devotion ng araw na ma-honor ko po ang ating Panginoong Diyos kapag po gumawa tayo ng bagay na mabuti or gumawa tayo ng mga bagay na makakatulong sa kapwa natin, sa mga kapatid natin. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.